Malalaman ninyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. I am not the healer. Jesus Christ living in me is the healer. He is the same yesterday, today, and forever. Kung hindi siya magdududa sa kanyang puso, sa halip, bagkos, mananampalataya siya ng sinasabi ng kanyang bibig ay mangyayari. In living in the last days, you have to ensure your eternity. Prepare for eternity. Is your God dead? Patay po ba ang inyong Diyos? Itaas natin ang ating kamay sa langit. Lahat ay magsabing, ang aking Diyos ay hindi patay. Ang Diyos ko'y buhay. God is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over Alima, Bacoor, Cavite. Jesus is Lord. Over the province of Cavite. Jesus is Lord. Over Luzon, Visayas, and Mindanao. Jesus is Lord. Over the Philippines, over Asia, over America, over Africa, over Australia, over Canada, over Europe. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord all over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. You may be seated, please. Makakaupo na po ang lahat. Everybody say, sabihin niyo sa kapitbahay niyo, sa English muna, do you want to experience God's kingdom? Sa kabila naman, do you want to experience God's kingdom? Repent and believe the gospel of Jesus Christ. Sa Tagalog, gusto mong maranasan ang paghahari, ang kaharian ng Diyos, magsisi ng kasalanan at manampalataya, maniwala, magtiwala, manalig sa gospel ni Jesus. Repent and believe in the gospel. Anong ibig sabihin ng gospel? Good news. Mabuting balita. Ano yung mabuting balita ni Jesus? Buksan natin ang 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Everybody read. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved. If you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I pass on to you as of first importance. That Christ died for our sins according to the Scriptures. That He was buried. That He was raised on the third day according to the Scriptures. Ang Diyos ang magpala ng pagkakabasa ng Kanyang buhay at banal na salita. Ito po ang
rekado ang ingredients ng gospel ni Jesus. Yung kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pagkalibing, yung kanyang pagkabuhay na maguli, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ, yung kanyang pagkabuhay na maguli, ito po ang tatlong sangkap ng gospel ni Jesus. Bakit sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation to those who believe. Hindi ko kinahiya ang gospel o ang magandang balita o ang ebanghelyo ni Jesucristo, sapagkat ito ang sabi ni Apostol Pablo, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tunay na sumasampalataya. Listen carefully, please, beloved people of Cavite, especially here in Bacoor, and the millions of televiewers of this television program, Jesus the Healer. Listen carefully, please, beloved. Nobody can experience the awesome power of God without the gospel of Jesus. Kung wala ang ebanghelyo ni Jesucristo, kung walang magandang balita na pumalit sa masamang balita sa mundo, walang makararanas ng kapangyarihan ng pagpapala at pagliligtas at pagpapagaling at pagbibigay ng kasaganaan ng kabuhayan ang tao dito sa lupa kung wala ang gospel ni Jesus. Bakit ganon, Brother Eddie? Makinig po kayong mabuti. Kasi marami pong tao ay naghihirap. Maraming tao ay hindi makatanggap ng kagalingan sa sakit karamdaman dahil hindi po naintindihan ang katotohanan na mahal sila ng Diyos. At kaya si Jesus Christ ay nagkatawang tao mula sa anyong Diyos. Siya'y nagkatawang tao, ipinanganak sa pasabsaban ng mga hayop, pwedeng ipanganak sa Malacanang Palace o sa mansion o sa Buckingham Palace ng Inglaterra o ng White House ng Amerika, ipinanganak sa pasabsaban ng mga hayop. Ang Diyos anak na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay nagkatawang tao para lang mamatay sa krus ng Kalbaryo. At nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi para sa kanyang sarili, namatay siya bilang kabayaran sa lahi ng tao na naimbargo ni Satanas dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva. At dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, lahat ng tao ay nagmana ng original sin. Kaya lahat ay nagkasala. Dahil lahat ay nagkasala, lahat ay mayroong hatol ng kamatayan, death sentence. All have sinned and come short of the glory of God, Romans chapter 3, verse 23. And the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. For God so loved the world, in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. So maliwanag po, para maunawaan natin, ma-appreciate natin ang magandang balita, dapat alam natin ang masamang balita. Ano po bang masamang balita? Lahat ng tao ay mamamatay ng walang hanggan sa impyerno. Totoo ba yan, Brother Eddie? Ito ang masamang balita. Lahat ng tao ay nagmana ng likas na kasalanan kay Adan. All have sinned and come short of the glory of God. Dahil nga nagmana tayo ng likas na kasalanan kay Adan. Babasahin ko lang ho sandali ang Romans chapter 5
Ano po ang sabi sa Romans chapter 5 sa verse 12? Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all men because all sin. Maliwanag po sa sikat ng araw ang revelation dito sa Romans chapter 5, verse 12. Dahil ang kasalanan na nakapasok sa sanlibutan sa magitan ng isang tao na si Adan, ang kamatayan ay sumunod sa kasalanan. Kaya ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao because all sin. Pero may magandang balita. Doon sa verse 17 ng Romans chapter 5, For if by the trespass of one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through one man, Jesus Christ. Kaya ang sabi po rito sa verse 18, consequently, just as the result of one trespass was condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. Verse 19 ng Romans chapter 5, For just as through the disobedience of one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, referring to Jesus, the many will be made righteous. Listen carefully, please. Yung gospel ni Jesus, magandang balita. Yun hong magandang balita, pinalitan yung masamang balita. Ano yung masamang balita? Nagkasala si Adan at si Eva, lahat ng tao ay minana ang sinful nature kay Adan at kay Eva. Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lang physical, kung hindi spiritual death, pagkahiwalay sa banal na Diyos at matatapos sa second death sa impyerno. Yung nakalagay sa Revelation chapter 20, verse 14, verse 15. Kukumpletuhin ko lang ho ang presentation. Babasahin ko lang ho yung Revelation chapter 20 para makita po natin ang mas malawak ang larawan o picture. Sabi ng Revelation 20 verse 14 verse 15, Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Everybody say, second death. Pangalawang kamatayan. Hindi lang ho physical, pangalawang kamatayan sa impyerno. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So, maliwanag po na ang kaharian ng Diyos ay mararanasan natin. Puno ng righteousness, peace, joy, prosperity, divine health. Yung nakalagay sa wish ng Diyos sa 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, as your soul prospereth. Gusto ko ng higit sa lahat, ang sabi ng Diyos, magkaroon kayo ng kasaganaan ng buhay, hindi naghihirap, magkaroon kayo ng kalusugan, walang sakit, walang karamdaman, kung paano ang inyong kaluluwa ay may kaligtasan. Ito'y mararanasan natin by the gospel of Jesus Christ. Yung magandang balita na pinalitan ng masamang balita. Ano yung masamang balita? Lahat ng tao ay nagkasala. Romans 3:23, lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lang physical, kung hindi spiritual death, na kapag hindi na-remedyohan, ay pupunta sa second death, sa lake of fire o dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ito ang masamang balita. Dumating si Jesus, nagkatawang tao, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, at sapagkat siya Espiritu, hindi siya pwedeng mamatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang lahi ng tao sa pagkakaimbargo ni Satanas.
Kaya nagkatawan si Jesus, nagkatawan tao, at at the age of 33, inialok niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At doon sa krus ng Kalbaryo, pinahirapan si Jesus. Handon, nilati ko siya, at pag tumatama yung latikong katad na may mga buto ng hayop, ang sabi ng Biblia, tumitilansik ang dugo at laman sa katawan ni Jesus. Chapter 53 ng Isaiah, ang atonement chapter sa Bible. At sinaksakan siya ng koronang tinik sa ulo, lumabas ang dugo, pinako siya sa krus ng Kalbaryo, yung mga pakong ginamit, hindi man lang hinugasan ng alkohol. Yung kanyang tagiliran, binutas ng sibat. Mahigit pa, sobrang karumal-dumal ang paghihirap at dusa na sinapit at pinaghirapan ni Jesus. Bakit? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na walang bahid kasalanan ng kanyang dugo sapagkat siya'y pinanganak ng isang birhing babae. Because of the virgin birth of Jesus, he is exempted from original sin and is qualified to be the Redeemer, the only Savior of humanity. At siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo na higit pa sa isang hayop. Idinagan sa kanyang lahat ng kasalanan ng tao. He knew no sin, but was made sin for us, so that we could be made as the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Wala siyang kasalanan, ginawang kasalanan, upang tayo na nabuhay sa kasalanan ay makawala sa tanikala ng kapangyarihan at kaparusahan ng kasalanan at magawang katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. 2 Corinthians 5:21. Hindi lamang tayo tinubos sa kaparusahan ng kasalanan, tinubos pa tayo sa sumpa ng karamdaman. He was wounded, Isaiah 53 verse 5. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. He bore our sorrows. The chastisement of our peace was laid upon him, and by his stripes we are healed. Siya na walang sakit ay nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga kalikuan. Pinasan niya ang lahat ng dusa at hirap sa krus ng Kalbaryo upang kayo at ako na napasa ilalim ng sumpa ng karamdaman at dusa ay magkaroon ng kagalingan. Magkaroon ng kagalingan at kalusugang pangkatawan. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Hallelujah. Unawain ninyo itong mensahe ng katotohanan ito bago ko manalangin para sa himala ng kagalingan. Pag hindi nyo ito naunawaan, I'm sorry. Kahit ilang libong beses akong manalangin sa inyo, walang epekto. Pag hindi nyo naunawaan ang kapahayagan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po, ang sabi sa Bible, pinadala niya ang kanyang salita at matapos ipadala ang kanyang salita, pinagaling ang lahat ng may sakit at may karamdaman. Psalm 107 verse 20, God sent His word and healed them and saved them from their destruction. Ngayon po, hindi lamang tayo tinubos ni Jesus doon sa kaparusahan ng kasalanan. Tinubos tayo sa sumpa ng sakit at karamdaman. Tinubos din tayo sa sumpa ng kahirapan ng buhay, yung curse of poverty. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, Jesus Christ, who was so rich, He was so rich, yet became so poor, so that through His poverty, we can be rich. Siya na mayaman sa lahat ay naging dukha nung magkatawang tao upang sa kanyang kahirapang dinanas dito sa lupa, kayo at ako
na napasa ilalim ng sumpa ng kahirapan ng buhay, curse of poverty, ay magkaroon ng kayamanan. Maliwanag ho sa salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9. At doon sa Galatians 3:13, siya ay ginawang sumpa upang mapalaya niya ang lahi ng tao sa sumpa ng mga batas. Kailangan alam po natin to so that we can release our faith mamaya sa oras ng pananalangin. Hallelujah! The last part of my message, napakaganda ng inyong slogan, proclaiming Jesus is Lord. Congratulations, Pastora Yole and the leadership ng JIL Alima chapter. Proclaiming that Jesus is Lord. What is the significance of proclaiming that Jesus is Lord? Number 1, Romans chapter 10, NIV version, Romans chapter 10, verse 9. Everybody read. That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Kung ipapahayag, ipoproklama, iko-confess ng ating bibig na si Jesus ay Panginoon. Jesus is Lord at mananampalataya tayo sa ating puso na siya ay hindi nanatiling patay. The cross is empty. The cross is empty. The tomb in Israel, in Jerusalem is empty. Mananampalataya tayong si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Siya na magpapahayag ng kanyang bibig, Jesus is my Lord, at mananampalatayang si Jesus ay hindi na natiling patay, bagamat nailibing nung mamatay, 3 days after, 3 araw matapos ilibing, ay nabuhay na maguli. Siya ay maliligtas. He will be palakpakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Listen carefully, please. Ito ho ang teaching dito. Yung salitang save, galing sa Griego, sa Greek word, na sozo. Sozo. S-O-Z-O. Sozo. At sabi sa Greek language, na pinanggalingan ng English, dito sa verse na ito, ang ibig sabihin ng sozo, it includes not only spiritual salvation, it includes physical salvation, physical healings. And not only that, it includes security, safety, and financial victory and prosperity. Oh, glory to God. Amen. Kaya napakahalaga na maunawaan natin. Proclaiming that Jesus is Lord is not only for our spiritual salvation from hell, but also salvation from the curses of poverty, curses of sicknesses and diseases. At mabuhay tayong malusog, healthy spiritually, healthy mentally, healthy physically, and healthy financially. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Ngayon, ano pa ang significance ng proclaiming Jesus is Lord? Puntahan natin ang Philippians chapter 2, beginning verse 5. Everybody read. Your attitude should be the same as that of Jesus Christ, who, verse 6, hanggang verse 11, who,
being in very nature God. Listen carefully please. Pakinggan niyong mabuti. Maraming religious groups ngayon ginagamit ang pangalan ni Jesus Christ, pero ayaw maniwala na si Jesus ay Diyos. Tao lang siya. Ang nature ni Jesus, dalawa, dual nature, God-man. Sapagkat siya'y nasaan yung Diyos nung siya'y magkatawang tao. Bakit siya nagkatawang tao? Hindi siya nagkatawang kabayo, dahil hindi naman kabayo ang kanyang ililigtas. Hindi siya nagkatawang kalabaw, dahil hindi naman kalabaw ang ililigtas niya. Walang kaluluwa ang kabayo at saka ang kalabaw. Ang ililigtas ni Jesus ay ang lahi ng tao na nilalang ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos, kaya siya'y nagkatawang tao. Continue to read Philippians chapter 2, beginning verse 5 up to verse 11. Follow me in reading this with understanding. Everybody read. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, from the nature of God, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth, under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Nasaan yung Diyos si Jesus Christ? Hindi niya inalintana ang pagkakapantay niya sa Diyos, referring sa kanyang Diyos Ama. Hindi niya inalintana ang kanyang equality, ang kanyang pagkakapantay sa Diyos. Bagkus hinubad niya ang kanyang nature, ang kanyang katangian. Hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos, ang hinubad niya yung kanyang katangian bilang Diyos. Sinasamba siya sa langit ng mga milyong-milyong anghel. He left the splendor of heaven. Siya'y nagkatawang tao. Nasumpungan sa anyong alipin. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, kamanlalalang ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo ng mundo, ng langit at lupa. John chapter 1 verse 3, by Him everything was created, by Him and through Him and for Him, and without Him nothing can be created into existence. John chapter 1 verse 3. At siya'y nagkatawang tao, naging matapat hanggang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo sapagkat yun ang daan para matubos ang lahi ng tao sa pagkakaimbargo ni Satanas, sa pagkakaalipin kay Satanas, sa mga tanikala at gapos ng kapangyarihan at kaparusahan ng kasalanan at kaparusahan ng sumpa ng karamdaman at kaparusahan ng hirap at dusa ng kahirapan. Ang kamatayan ni Jesucristo ang susi. Kaya gayon na lamang ang pagsinta at pag-ibig ng Diyos sa sanlibutang makasalanan, nagawa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalatay, huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16, correlated po ito sa 1 John chapter 5 verse 11. This is the testimony, God has given you eternal life, and this life is in His Son Jesus. He who has the Son of God has life, and he who does not have the Son of God does not have life. And this is being written so that you will know that you have eternal life in the begotten Son of God, that you might believe on His name. Listen carefully, please.
Ito ang dahilan, kaya sinabi ni Apostol Pedro, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesus. Acts chapter 4, verse 12. Si Apostol Pedro po nagsabi. Si Apostol Pablo naman, there is only one God and there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. 1 Timothy chapter 2 verse 5, meron lamang iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sino? Yung namatay sa krus ng Kalbaryo, nang hawak niya sa kanang kamay ay ang Diyos. Ang hawak niya sa kaliwang kamay, symbolically, ang makasalanang tao. At nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, one of the 7 last words, Father, it is finished. Naganap na niya bago siya nalagutan ng hininga. Naganap na niya ang kanyang misyon ng lahi ng tao na makasalanan, na pahiwalay sa banal na Diyos sa paraiso, ay muling naitali ni Jesus, muling naibalik, muling nagkaroon ng ministry of reconciliation. Kaya ang tunay na religare, releo, o reliyon ay si Jesus. At sapagat siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo, hawak niya sa kanang kamay ang Diyos Ama. Hawak niya sa kaliwang kamay ang makasalanang lahi ng tao. At nung siya'y mamatay, muli niyang naitali. Listen carefully please. Ang ibig sabihin ng relihiyon, religare, releo, italing muli. Italing muli. Dati magkasama. Nagkahiwalay dahil sa kasalanan ng tao. Itinaling muli. At ang nagtali, isa lang, yung walang original sin, yung pinanganak ng birhing babae, si Jesus. Kaya si Jesus ang nagsabi sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Jesus did not say He is one of the many ways, neither did He say He is a way, implying He's only one of the many ways. But Jesus Christ said in John 14 verse 6, I am the only way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Sabi niya, palapakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Gusto ko bigyan din dito, yung sinabi rito, siya'y namatay, inilibing, binuhay siya ng Ama. Dito po sa binasa natin kanina, Philippians chapter 2, verse 9, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Bago ako magwakas para sa isang panalangin, ang sabi po ng ating pinag-aaralan, bagamat namatay na si Jesus sa krus ng Kalbaryo, inilibing, binuhay siya ng Amang Diyos mula sa mga patay, itinaas ng napakataas. Binigyan siya ng pangalang mataas sa lahat ng pangalan, lahat ng tuhod, lahat ng bagay sa langit, lahat ng nasa langit, kasama na ang mga anghel, lahat ng nasa langit, nasa lupa, na sa ilalim ng lupa'y luluhod. At ang dila nila'y magsasabing, Jesus Christ is Lord, for the glory of the Father. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Lahat ay luluhod. In the name of Jesus, lahat ay luluhod. Si Satanas walang magagawa. Ang Diyos ng sanlibutan na nilolokong bilyong-bilyong tao sa balat ng lupa. Kaya maraming tao hindi alam ang katotohanan. Ang niyayakap, yung kanyang kinagistang relihiyon, nakalimutang yakapin ang kaysa isang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang lahi ng tao sa pagkakaimbargo ni Satanas at nagsabing siya lang ang tanging daan at walang makaparoon sa Ama kundi sa magitan niya. Proclaiming Jesus is Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Meron ba kayong problema? Your problem is a name.
Every name will bow down before that name. The name of Jesus. The name that is greater than any name in heaven, in earth, and under the earth. Lahat ay luluhod. Sakit, karamdaman, luluhod. Cancer, lumuhod ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kahirapan ng buhay, poverty, lumuhod ka sa pangalan ni Jesus. Marami pong Kristiyano hindi alam ang spiritual warfare. Hindi po pwedeng sabihin natin kay Satanas na pinanggagalingan ng sakit, pinanggagalingan ng kahirapan ng buhay. Satanas, pwede ba umalis ka na? Satanas, pwede ba alisin mo na yung sakit, karamdamang nilagay mo sa aking katawan? Satanas, pwede ba umalis ka na? Binigyan mo ako ng kamangmangan at kawalan ng kaalaman sa katotohanan sa aking isip. Umalis ka na. Pwede ba? Kahirapan ng buhay, umalis ka na. Hindi po pwede. Si Satanas ay walang modo. Si Satanas ay walang ethics. Si Satanas ay tinalo na ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Pero ayaw niyang ipakita sa taong tinalo na siya. He came to steal, to kill, and to destroy. Jesus said, John chapter 10, verse 10, the thief, referring to Satan and his cohorts, cometh not but to steal, to kill, to destroy. But Jesus said, I came to give life and have it more abundantly. John chapter 10, verse 10. Paalala ko lang. Bakit si Brother Eddie bago mag-preach, sinisigaw ko, dinideklarang Jesus is Lord over Alima. Jesus is Lord over Bacoor. Jesus is Lord over Cavite. Jesus is Lord over Luzon, Visayas, Mindanao. Jesus is Lord over the Filipino people. Jesus is Lord over the Philippines. Why? Kapag pinaproklama natin ang Lordship ni Jesus, nanginginig sa takot ang mga demonyo. Ang mga demonyo na siyang dahilan kung bakit nagpapahirap sa mga tao, naghihirap ang mga tao, nanginginig sa takot. At ang sabi ni Jesus sa mga disipulo niya sa Matthew 16, upon this rock of revelation that I am the Christ, I will build my church, and I have given her all the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Inulit ito sa Matthew 18, verse 18. Ang sabi ni Jesus, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Ano man ang gapusin nyo sa lupa ay gagapusin sa langit. At ano man ang pawalan nyo sa lupa ay pawawalan sa langit. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, at sa kapangyarihan ng kanyang salita, pwede nating gapusin ang gawa ni Satanas sa ating buhay. At tayo makalaya at magkaroon tayo ng kalusugan. Magkaroon tayo ng kalusugang pangkatawan, kalusugang pangkaisipan, kalusugang pangkaluluwa at espiritu, at kalusugang pangkabuhayan. Kung alam po natin na gamitin ang mga salita ng Diyos, ano man ang gapusin niyo sa lupa, ay gagapusin ko sa langit. Ano man ang pawalan niyo sa lupa, ay pawalan sa langit. At palapakan po natin sandali ang Panginoon. Tumayo tayong lahat sandali. Glory to God. Bago po ako magwakas sa isang panalangin, I prayed and I believe na naintindihan po ninyo ang anniversary message natin, ang kahalagahan ng proclaiming Jesus is Lord. Hindi mahalaga kung anong relihiyon, hindi mahalaga kung anong sinasapian nating denominasyon. Ang mahalaga ay makapanampalataya tayo sa tunay na Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa pagkakaimbargo ni Satanas ng lahi ng tao. At nanampalataya tayong siya'y nabuhay na maguli. Yung dugo niya ay napakamakapangyarihan. Sinabi ng Hebrews chapter 2 verse 14, through the death of Jesus Christ, He had destroyed him who has the possession of the power of death, the devil. Tinalo na ni Jesus Christ ang diablo na pinanggagalingan ng lahat ng mga destructive forces and weapons sa mundong ito. Kaya mga kapwa ko tagalangit, huwag tayong makiusap kay Satanas. Sipain natin si Satanas. In the name of Jesus, devil, bow down at the name of Jesus. I bind you in the name of Jesus. Get out of my family. Get out of our finances. Get out of my parents. Get out of my children. Get out of my family. Get out of our church. Kasi
ang gusto ng Diyos, maging warrior tayo. Warrior. Kaya sabi ni Apostol Pablo, by the Spirit of God, you are more than conquerors through Christ Jesus who loves you. Romans chapter 8, verse 37. You can do all things through Christ Jesus who strengthens you. Philippians 4:13. And he who is in you is greater than he who is in the world. 1 John 4:4. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mga kapwa ko tagalangit, let us arise and assert the God-given authority, the delegated power. Ang sabi ni Jesus bago siya bumalik sa langit, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be condemned. And these signs shall follow those who believe. In my name you can cast out devils. In my name you shall speak with heavenly language. You shall speak in tongues. Hukarabarasia lalamakhanda, rabarasondo rabarasia lalamahay. You shall speak in heavenly language. You shall take up serpents and drink any deadly thing. It shall not hurt you. You have immunity in my name. As Saint Paul experienced in the island of Malta when he was beaten by a snake. And you shall lay your hands on the sick. In my name, the sick shall recover or be healed. Baka naman magtungo kayo sa Manila Zoo at magpakagat kayo sa ahas. Hindi ho gano'n, ibig sabihin nun. Suicide ho yun. Ibig sabihin nun, if accidentally or hindi nyo alam, nilasong kayo ng inyong kaaway, you can claim immunity if you are a believer of Jesus Christ. But don't wait for that. Kung makagat kayo ng ahas, matapos yung i-rebuke sa pangalan ni Jesus, magpunta agad kayo sa doktor. Baka ho ma-misinterpret yung teaching ng Word of God. Ang mahalaga, when we proclaim the name of Jesus, the name that is above every name, ang gawa ng diablo ay nadidestroy. When you are qualified to use the name of Jesus, Satan has no power over you. When you are qualified, why do I say this? Sa Bible, Acts chapter 19, mayroong vagabond Jews, ginamit yung pangalan ni Jesus. Ang sabi ng vagabond Jews, sons of Sceva, sabi rin sa mga demon-possessed na tao, in the name of Jesus being used by Paul, I adjure you, I rebuke you, get out. Sabi ng vagabond Jews, kayong mga demonyo sa pangalan ni Jesus na ginagamit ni Pablo, lumayas kayo. Lumayas ba yung mga demonyo? Hindi. Pinagtawanan lang sila ng mga demonyo. Sabi ng mga demonyo, si Jesus kilala namin. Si Pablo, Apostol Pablo kilala namin. Sino kayo magpapalaya sa amin? Magkakabarkada lang tayo. Magkaka-vibes lang tayo. Ang ibig sabihin ng Bible, hindi ba kahit sino pwedeng gamitin ang pangalan ni Jesus? Pwede mo lang gamitin ang pangalan ni Jesus kapag ikaw ay tumanggap na kay Jesus bilang tunay na Panginoon at Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Amen? Kung tayo'y impostor na Kristiyano, wala tayong power. Pero kung genuine ang pagsuko ng ating buhay kay Jesus, hallelujah, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan at karapatan na gamitin ang kanyang pangalan. In my name, you can cast out demon spirits. All names will bow down before the name of Jesus. Amen? Kaya ho, bago ako mag-pray, siguraduhin ninyo si Jesus nasa puso niyo. Ano ang sabi ng John chapter 1 verse 12? Ang tumatanggap kay Jesus ay pinagkakalooban ng right, karapatang maging anak ng Diyos. At kapag tayo anak na ng Diyos, we can call God as our Father in heaven. Amen? Tumayo po tayong lahat sandali. Let us sing the theme song in heaven. He is Lord, He is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. And He is Lord. Every knee shall bow,
that Jesus Christ is Lord. In Tagalog, siya'y Diyos, siya'y Diyos. Siya ay Diyos. Siya'y nabuhay na muli at siya'y Diyos. Lahat ay luluhod. Lahat ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Tayo po sandali ay dadako na sa diwa ng panalangin. Hayabang tayo nakayukot nakapikit, itaas lang ninyo inyong kamay sa langit, dalawa o isang kamay, symbolizing you're surrendering your life to Jesus. Sinusurrender o sinusuko natin ang ating buhay sa Kanya habang tayo nakayukot nakapikit. Sumunod kayo sa maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako patawarin mo po ako sa lahat-lahat ng aking sa kasalanan, lahat-lahat ng aking kasalanan, na mana at nagawang kasalanan. mga nagawang kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoong Patawarin mo po Jesus. ako, Panginoong Jesus. Linisin mo ako, Linisin hugasan mo ng banal mong dugo ako, hugasan ng banal mong na dugo dumaloy sa krus ng na Kalbaryo. dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Ako'y nananampalataya Ako'y nananampalataya na buhay kang maguli na buhay ka ng muli mula sa mga patay. mula sa... At ngayon ay buhay na Diyos. At ngayon'y buhay na Diyos. Pumasok ka sa aking puso, Pumasok ka sa aking puso. Panginoong Jesus. Ako, Jesus, Tinatanggap kitang tunay tinatanggap kitang tunay bilang Diyos, bilang Diyos, bilang Panginoon, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang tagapagligtas, at manggagamot ng aking at buhay. manggagamot ng aking buhay. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo, Puspusin mo ako ng iyong Espiritu ng Santo, iyong kabanalan, ng iyong kabanalan, ng iyong katwiran, ng iyong katuwiran, ng iyong pag-ibig, ng iyong pag-ibig, ng iyong karunungan, ng iyong karunungan, at ng iyong banal na Espiritu. at ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo akong mabuhay Kung mabuhay mula ngayon mula ngayon sa gitna ng iyong kalooban. nga ng iyong Maglilingkod kalooban. po ako sa iyo Maglilingkod po ako sa iyo ng may katapatan. ng may katapatan. Ako na lang po ang mananalangin. Remember, beloved, the awesome God who created the heavens and the earth is much, much bigger than all the combined problems in this world. Tumingin lang tayo sa Kanya. Manampalataya lang tayo sa Kanya. I-release natin ang ating pananampalataya sa Kanya. It is impossible to please God without faith. Hebrews 11 verse 6. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10 verse 17. Faith without works is dead. James chapter 2 verse 26. Be doers of God's word, not hearers only. James chapter 1 verse 22. Mga minamahal, ipakita natin sa Diyos ang paghakbang natin sa pananampalataya. Actualize your faith. Ano man ang himala, ano man ang pagpapala na gusto nating makamit kay Jesus. Listen carefully please. Habang inaawit natin ang awit na ito, a very simple song in Tagalog, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. I know God is able. Habang kinaawit ang awit na ito, yung may mabibigat na problema, mabigat na sakit, karamdaman, problema sa kabuhayan, sa pamilya, sa magulang, sa kapatid, sa asawa, anumang klaseng problema sa gobyerno, sa husgado, any kind of problem, ipakita niyo sa Diyos, meron kayong pananampalataya. Awitin natin yung awit na, alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, gaano mang kabigatan yung problema, ilapit natin kay Jesus. May magagawa ang Diyos. Kung kayo sumasampalataya, may magagawa ang Diyos. Ako'y magtatapos, sa Kanya'y susunod.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Just for a moment, please. Yung mga may sakit muna, ipatong ninyo isang kamay ninyo sa katawan yung may sakit. Kung saan man may sakit ang inyong katawan, ipatong po ang inyong kamay. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, habang ako nagpe-pray, magsalita lang kayo ng Jesus, Jesus, Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos amang sumasalangit, Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa tanging pangalan ng iyong bugtong nanang si Jesus, ang kaisa-isa mong anak na nangako, na anuman ang hinamin sa iyo sa kanyang pangalan ay ibibigay mo. Iunat mo, O Diyos, ang iyong makapangyarihang kamay. Iunat mo ang iyong mapagpagaling at mapaghimalang kamay. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, ipatong mo ngayon ang iyong mapagpagaling, mapagpala, mapaghimalang kamay sa katawan, sa buhay ng bawat lalaki at babaeng narito, Panginoon. At padaluyin mo ngayon, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Wasakin mo ang lahat ng gawa ni Satanas sa kanilang buhay. Sa dugo ni Jesus, I bind by the blood of Jesus. Ginagapos ko ang lahat ng gawa ng dyablo sa buhay ng mga anak ng Diyos na narito. Sa gawain ito, pinalalayas kong lahat ng uri ng sakit, karamdaman, lahat ng espiritu ng kahirapan ng buhay, lahat ng espiritu ng bisyo at kasalanan sa kanilang mga mahal sa buhay o pamilya. Winawasak ko sa dugo ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ginagapos ko ang lahat ng sakit, karamdaman sa katawan ng mga anak ng Diyos. Magsilayas kayo sa pangalan ni Jesus. Lumuhod kayo sa pangalan ni Jesus. Sakit, karamdaman, bow down in the name of Jesus. Yes, in Jesus' mighty name. Get out, get out. Loose, 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 loose. The bodies of God's people, their bodies are temples of the Holy Ghost. Pastors, workers, believers, you can lay your hands on the sick and they shall recover. I proclaim the Lordship of Jesus over these people of God. Jesus is Lord over their bodies. Jesus is Lord over their spirit, over their soul, over their bodies. Jesus is Lord over their finances. Jesus is Lord over their loved ones, over their family. In Jesus' name. In Jesus' name. Mountains of problems. Mountains of problems. We rebuke you in Jesus' name. We bind you in the lives of these people of God. We command you to be removed, and be cast into the sea in Jesus' mighty name. Bow down at the name of Jesus, the name that is above every name. Oh, in the powerful name of Jesus, Father God, in the holy name of your begotten Son, Jesus. Open now all the windows of heaven. Open now, Lord, all the windows of heaven. Let there be now an open heaven. Begin to pour out all packages of blessings. Begin to pour out all miracles and blessings to your people. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kung kayo ay napagpala sa programang inyong napanood, you can partner with us by sending your donations to Light TV Ministries Foundation Incorporated. Bank details: Bank of the Philippine Islands. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 004031006401. Swift code BOPIPHMM, Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 102500001426. Swift code CHBK PHMM, Manila, Philippines. Thank you for partnering with Light TV, God's channel of blessings.